Dala ng sobrang pag-iyak ay nakatulog si Sandara sa loob ng sasakyan. Plano ni Axos na ipaalaga si Sandara sa isang nurse habang narito ito sa poder. Subalit, tumawag ang kanyang ina na parang nabasang balak niyang gawin. Alagaan mo si Sandara, anak. Hindi kita kukulitin na mag-asawa kung aalagaan mo siya. Kailangan niya ng taong maasahan ngayon at masasandalan dahil may mabigat siyang dinadala. Napasintido ang binata nang maalalang matinis na boses ng mommy niya. Pabor sa kanya ang gusto nito. Pero ang mag-alaga ng babae? It's a big no. Kahit anong problema ng dalaga ay labas na dapat siya doon. Meddling to others' business is not his cup of tea. Binuhat ni Axo si Sandara hanggang sa kwarto. Shit, naging babysitter pa siya nang wala sa oras dahil sa kanyang ina. Akmang lalabas na ang binata nang mapansin ang natuyong luha sa pisngi. Kinuha niya ang panyo sa bulsa ng slacks na suot. Akmang pupunasan na niya ito nang mapansin ng dalawang kasambahay na nakanganga na nakatayo sa pinto. Bakas ang pagkagulat at pagtataka sa mukha ng mga to. Tumikim si Axus at tumayos ng tayo. Clean her face. Ingatan niyo na hindi siya magising. Let her rest and sleep peacefully because she badly needs rest. Ani ng binata bago lumabas na ng kwarto ng dalaga. Nagkatinginan ng dalawang kasambahay na inutusan ng ina ng binata ngayon lamang na alamin ang kalagayan ng dalaga at agad na ipaalam rito ang lagay nito. Hindi kaya nobya ni Sir Axo si Ma'am Sandara? Bukod kay Ma'am Love, wala nang pumupunta rito bukod sa kanya. Kinilig ang babae. Nasa mukha ang panunodyo. Naku, kaya naman pala todo pag-aalala si Mrs. De La Cuesta dahil future manugang niya si Ma'am Sandara. Huwag ka nang maingay. Baka magising si Ma'am Sandara at mapagalitan tayo ni Sir Axus. Suway ng isa pero nasa mukha pa rin ang kilig. Kung nobya man ni Sir si Ma'am Sandara, hindi na nakapagtataka yun. Bagay na bagay naman silang dalawa. O siya, gawin na natin ang trabaho natin bago mag-report kay Mrs. De La Cuesta. Mamaya na natin pag-usapan ang chismis na to. Sa mansyon ng kuwang ko, pinagtatawanan ni Allison ng inang si Alma na hindi maipintang mukha. Sinong hindi matatawa, natakot ang kanyang ina sa babaeng nakalang si Sandara? Bakit? Nakadama ba ito ng konsensya? Napailing ang dalaga. Kilala niya ang ina, wala itong konsensya. Kanino pa nga ba siya magmamana? Paano kung buhay siya, Allison? Natigilan si Allison, saglit na napaisip. Ang sinabi niya sa kanyang ina ay sa ulo niya binaril si Sandara at hindi sa balikat. Hindi niya gustong bigyan ng alalahanin ng kanyang ina kaya nagsinungaling siya. Saka hindi mahalaga kung saan tinamaan ng kanyang stepsister. Ang mahalagay nakita niya kung paano to nawalan ng malay sa tubig at namatay. Napangisi si Allison. Hindi man mamatay sa sugat ang babaeng yun, natitiyak niya na namatay ito sa pagkalunod dahil nawalan to ng malay. Malas lang ni Sandara dahil sa parte ng lugar kung saan binaril niya ito ay walang tao, walang sasagip dito. Anong nakakatawa, Allison? Inis na tanong ni Alma sa anak. Hindi niya alam na ang kinatawa ng anak ay ang larawang wala ng buhay sa Sandara sa isipan nito. If you were there, sigurado ako na ganun din ang magiging reaction mo. Tumawa ang ginang. Imagine, daig ko pa ang nakakita ng multo. But suddenly I realized na patay na nga palang babaeng yun at hindi totoong himala. Tinaas ni Allison ng hawak na kopita. Let's celebrate, Mommy. Hindi magtatagal, ipapabago na ni Daddy ang will. Sa atin na mapupunta ang lahat ng meron ng pamilyang Kuwangko. Finally, the Kuwangko packaging innovation co will be ours soon. She happily stated. Tinutukoy ang matayag na packaging company ng amain na nag-e-export ng iba't ibang produkto sa iba't ibang bansa. Sumimsim ng alak ang mag-ina, hindi mailarawan ng galak lalo na sa mukha ni Alma. Ang matandang abogado mismong si Sandro ang nagsabi sa kanyang anak na malaki ang tsansa na makuha nilang mag-ina ang lahat dahil inungkat daw ang bagay na yun ng kanyang asawa. Kung alam lamang ni Alman ang pagkawala ni Sandara ang magiging daan para makuha nilang kayamanan ni Sandro, ay matagal na sana niya itong pinatay. Buong gabi ay uminom ang mag-ina sa kwarto ni Allison. Tahimik na nagsalibra sa kanilang nalalapit na tagumpay. Kinabukasan ay nagulantang ang mag-ina. Ang kaibigang doktor ng asawa ni Alma ay nasa malawak na sala ng mansyon. Nagpapaliwanag sa kanyang nakita. Maniwala ka, Sandro. Nakita kong iyong anak. Kamukhang kamukha siya ni Sandara. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang aking nakita. Paliwanag ng matandang doktor sa kaibigan. Nagkatinginan sina Alma at Allison. Nasa mukha ang pagkabahala. Lumapit ang ginang sa dalawang lalaki at sinabing,
Nagkakamali ka, Rodolfo. Ang nakita mong babae kahapon ay hindi si Sandara. Naroon ako. Maging ako inakalang siya ito, pero nasundan ko sila ay nagkamali ako. Sinamahan ng lungkot ng babae ang tinig kasabay ng maluhaluhang pagsasalita. Umaasa akong siya si Sandara. Hiniling ko na sana'y siya nga iyon at buhay pa. Pero hindi siya si Sandara, kung hindi ibang tao pala. Alam kong gusto mong tulungan ang asawa ko pero kung patuloy niyo silang paniniwalain sa bagay na alam nating imposible, ay mas lalo lamang niya hindi matatanggap ang nangyari. Mommy, yumakap si Allison, nakirami sa nagpapanggap na pagluha ng ina. Dad, hindi na iba sa amin si Sandara. Para sa amin na isa siyang kadugo at kapamilya. We love her as much as you do and we also wish she was alive. Pero tama si Mommy, kung patuloy niyong ipipilit na buhay siya, paano natin to unti-unting matatanggap? Hindi tong gusto ni Sandara, Dad. Nang buhay pa siya ay wala siyang hangad kung hindi ang kaligtasan at kasiyahan mo. Sa tingin mo'y magiging masaya siya sa ginagawa mo. Umiling ang dalaga. No, Dad. Kung ako na lang sanang namatay, hindi na sana nagdurusa ang pamilyang ito. Humagulhol siya na sa mata ng dalawang matandang lalaki kaawa-awa. Sana ako na lang nawala. Umiiyak na tumakbo si Allison, pinakitang napakasama ng kanyang loob. Allison, anak! Lumuluhang bumaling ang ginang sa asawa. Alam kong hindi kami kasing halaga ni Sandara sa pamilyang ito, Sandro. Pero tandaan mo, wala na si Sandara. Ang pamilyang meron ka ngayon ay kami na lang. Kung hindi mo pa rin kami matanggap ay mabuti pa siguro na umalis na kami sa pamamahay na ito. Nagsasawa na kaming mamalimos sa kakarampot na pagmamahal mo. Gustong humawak sa dibdib ng ama ni Sandara. Naninikip ito, hindi makahinga. Sandro! Tawag ng kaibigan at ng kanyang asawa. Hindi ako makahinga. Labi lamang ang bumubuka nitong daing, nagbabakas ang paghihirap nito sa sakit. Napasinghap si Sandara ng magising. Pawis na pawis siya labang hawak ang kanyang dibdib nang kapain niya ang pisngi ay meron tong luha. Dad, sa panaginip niya ay meron nangyaring hindi maganda sa kanyang ama. Tumayo siya. Bumagsak ang dalaga sa sahig kaya napaungol siya sa sakit. Muli ay nakadama siya ng awa sa sarili. Wala siyang silbi. What the hell are you doing? Agad na nilapitan ni Axos ang gumagapang sa sahig na si Sandara at may ingat ang binuhat. If you need anything, just call someone to help you. Hindi yung pinapahirapan mo sarili mo. Galit nitong bulyaw. Mabuti na lamang at naisipan ng binatang bumaba at silipin ang dalaga. Axos was stunned for a moment when Sandara looked at him directly in his eyes. She looked miserable and scared. Axos, tulungan mo ko. Ang daddy ko nasa panganib siya. Pagmamakaawa nito. Axos never imagined that one day he would take care of a girl because of his mother's order. Mukhang napasubo siya. Mabuti at kalmado na si Sandara pagkatapos ng ipaliwanag na panaginip lamang iyon at hindi totoo. Bumaling siya sa dalawang kasambahay na madalas nag-asikaso sa dalaga at nagbilin, nabantayan at sabihin kaagad sa kanya kapag nagising ito. Bago umakyat sa kanyang kwarto ay dumaan siya sa kanyang minibar at kumuha ng alak. He needs this to ease his mind. Na makarating sa kwarto ay tinawagan niya si Love pero hindi pa rin makontak ang babae. Mukhang alam na niya kung bakit. Sigurado na dahil ito kay Sander, napasintido siya nang maisip si Sandara. Aabutin ng halos isang buwan ang pagpapagamot nito, kaya ibig sabihin lang noon ay mananatili ito ng mas matagal sa poder niya. This is his mother's fault. Masyado tong maawain at mabuti sa kapwa. Why doesn't she send this woman back to her family? It's the best things to do. Bakit kailangan pa nitong ibili ng babae sa kanya? Naalala din niyang pagaling na sugat sa balikat ng dalaga. He's an expert when it comes to bullet. Alam ng binata na tama ito ng bala. Kung ganun ay baka tama ang sinabi ng kanyang ina na pinagtangkaan ng dalaga. Napailing si Axos nang maalalang luha ang mukha nito. Ito ang dahilan kaya hindi niya gustong mga babae. Masyadong mahina at iyakin. Mas gusto niyang matapang at palaban. This is the reason why he doesn't have a girlfriend. Walang nakakapasa sa kanyang panlasa. Kinabukasan ay nabigla si Sandara na makita si Axos. Nauna pa ito sa kanya sa dining hall at mukhang kanina pa naghihintay. Good morning, Axos. Mabuti naman at sasabi ka sa akin sa pagkain ngayon. Hindi ako sanay na walang kasabay eh. Mas nakakagana kasing kumain ng may kasama sa hapag. Napansin ng binatang pagiging masigla ng dalaga. Hindi siya sumagot. Tumangulang siya sa babae. Siya nga pala, Axos. Salamat nga pala sa pagpapaintindi sa akin na panaginip lang yung kagabi. Tama ka, hindi mapapahamak si Dad dahil kasama naman niya si Tita Alma.
Ngayon panatag na ako, kapag gumaling ng binti at paa ko ay uuwi na rin ako para hindi na ako mag-alala ng ganito. Napakagat si Sandara ang labi na hindi tumugon ng lalaki. Nanatili lang ang mata nito sa diaryong hawak. Mukhang para sa lalaki isa lamang siyang hangin. Natapos na lang sila sa pagkain pero hindi ito nagsalita. Niyang tapunan siya ng tingin ay hindi nito ginawa. Ang sungit talaga. Kaya walang nobya eh. Bulong niya habang sinusundan ng tingin ang binata na papaalis na sa dining area. Ganyan ba talaga si Axus? Masungit na parang laging walang pakialam sa paligid. Tanong niya sa dalawang kasambahay na madalas na nakasunod sa kanya. Parang hangin ang turing niya sa lahat. Wala sigurong kaibigan na lalaking yun. Naku, Ma'am Sandara, sanay na kami kay Sir Axus dahil noon pa man ay ganyan na talagang ugali niya. Pero pagdating sa pamilya niya ay ngumingiti naman siya. Yun nga lang, minsan lang ma'am, mas lamang ang kanyang pagiging malamig sa lahat. Naalala niya ang pangiti nito sa ina. Pati ang pagbuhat nito sa kanya nang magpunta sila sa ospital at pagbalik. Pati nang bigla siyang mawalan ng balanse ay tinulungan siya ng binata. Mukhang mali ang akala niya na napakasama ng ugali nito. Mabuti at marunong din naman pala itong tumulong. In just 2 weeks ay pwede ka na makalakad ng maayos na hindi natutumba, Miss Sandara. Babalik sa normal ang paglakad mo. Pero katulad ng sinabi ko, hindi ang bilis mo sa paglangoy. Yun ang sinabi ng doktor kay Sandara bago umalis. Mabigat man sa dibdib ay wala na siyang magagawa. Maluwag na niyang tanggap na hindi na siya katulad ng dati. Buhay at ligtas siya. Yun marahil ang kapalit ng pagkawala ng kakayahan niyang lumangoy ng mabilis. Ang mahalaga ay buhay siya. Ma'am Sandara, sigurado ka ba na gusto mong magluto para kay Sir Axus? Baka mapagalitan niya kami. Hintatakot na sabi ni Rose. Tama si Rose, ma'am. Baka kami ang mapagalitan kapag hinayaan ka namin kumilos. Sakang kabilin-bilinan ni Mrs. De La Cuesta ay huwag kang hayaang mapagod dahil bisita ka raw niya at hindi ka tulong. Segunda naman ni Esang. Isang buwan na si Sandara sa villa. Sa nakalipas na buwan ay nakilala ng dalaga ang ilan sa mga tauhan dito. Kabilang ang dalawa, ang inutusan ni Camila na bantayan ng babae. 2 linggo na lamang ay aalis ng dalaga. Gusto sana niya na masuklian ang kabutihan ng binata sa pamamagitan ng pagluto dito. Hindi lang siya pinatira ni Axus, pinagamot din siya nito. Walang nagawa sila Rose at Esang kung hindi panoorin si Sandara na magluto. Nagbigay daan din ng chef na naroon at tinayaan ng dalaga na gustong gawin. Napaawa ang labi ng lahat ng naroon ang kanilang makita kung gaano kabilis ang kami ni Sandara sa paghihiwa ng mga gulay at ilang sangkap. Maski ang personal chef ng pamilya hindi mapigilan ng mamangha sa galing at bilis ng galaw ng dalaga. Makikitang bihasa ito at alam ang ginagawa. Nang matapos siwain ni Sandara ang lahat ng kailangan niyang rekado, ay pumapalakpak ang mga naroon, nabibilib. Ma'am Sandara, hindi mo nabanggit na hindi lang paglangoy ang talent mo. Magaling ka rin pala magluto. Papuri ni Rose. Siya nga naman ma'am, grabe para kang si chef. Segunda ni Esang na tinanguan ng maedad na chef ng mga De La Cuesta. Tama sila Ma'am Sandara, napakahusay mo pagdating sa kusina. Nag-aral ka rin ba ng culinary? Tanong ng matandang inilingan ni Sandara, kiming umiti ang dalaga. Ang totoo nag-aral talaga ako magluto 5 years ago. Bukod sa gusto kong malutuan si Dad, pinaghahandaan kong pagsasama namin ng nobyo kong si Jordan. Gusto ko kasi na maging full housewife. Isa sa pangarap ko na malutuan siya araw-araw ng masasarap na pagkain. Nagtaka si Sandara na sabay-sabay na naubo ang mga tao doon. Anong problema? Hindi mo nobyo si Sir Axus? Namumutlang tanong ni Rose. Kinalat pa naman niyang mga balita na magnobyong amo niya at ang magandang dalaga. Umiling si Sandara at tumatawang sinabing, hindi kami magkasintahan. Bukod sa hindi namin tipong isa't isa, may nobyo na ako at pakakasalan. Saan niyo naman nakuha ang maling balita na yan? Kasi napakamot sa ulo si Rose. Humingi ng paumanhin sa nagawa. Pasensya na, Ma'am Sandara. Akala ko talaga ay magkasintahan kayo ng aking amo. Nanlaki ang mata ng babae, nakatingin sa likuran ni Sandara. Sir Axus, kayo pala? Patawad po, hindi ko na ulit ipagkakalat na maling balita. Natigilan si Sandara, kanyang napansin na wala ang malamig na tingin ng lalaki sa kasambahay kung hindi nasa kanya. Galit ba ito? Isip-isip ng dalaga at ang sagot mukhang oo. Mukhang nagalit sa ginawa ng kasambahay. Pero bakit sa kanya ito nakatingin? Hindi ako kakain dito ngayon. Galit na bumaling to kay Rose. Hindi natuwa sa narinig. You're fired, he said firmly. Umiyak lang ang babae. Alam ng kahantungan ng kanyang kadaldalan. Ito ang patakaran sa villa. Hindi pwedeng merong madaldal at matabil ng tila. Axus, hinabol ni Sandarang binata. Shit, humarap ang lalaki. Tumatakbo ka.
Alam mo naman ang kondisyon mo, hindi ba? Asik nito, hindi nagustuhan ng pagiging reckless nitong galaw. Napalabi ang dalaga. Nadagdagan patuloy ang galit nito ngayon. Sorry, nakalimutan ko. Pero huwag kang mag-alala dahil bumubuti ng lagay ko ngayon. Nagagawa ko ng may hakbang ang mga binti ko na hindi natutumba. Hindi ako nag-aalala sa'yo, Sandara. Putol ni Axos sa dalaga. May pagkairita siya nitong natingnan kaya napayuko siya ng ulo. Huwag mong bigyan ng ibig sabihin ng sinabi ko. Narito ka lang naman dahil sa kagustuhan ng mami ko. Now don't make things complicated for us. Magpagaling ka na para makaalis ka dito. Don't worry, Axus. Aalis na rin ako rito after 2 weeks. Pasensya ka na talaga kung nakakabala ako sa'yo, ha? Hindi ko naman ginustong nangyari sa akin. Tumingala siya at nakiusap. Pero pwede ba na pag-isipan mo ang pagtanggal kay Rose sa trabaho? Nakikiusap ako sa'yo. Kasalanan ko naman kaya nagkaroon ng ganong usapan ng mga tauhan mo. Kasalanan ko dahil hindi ko nilinaw kung anong meron tayo. My house, my rules. Mariin away ka nito bago umalis. Napabuga si Sandara ng hangin habang nakatanaw sa iritang binata. Kailangan na talaga niyang lisanin ang bahay na ito sa lalong madaling panahon. Bukod sa hindi siya gusto ni Axos na manatili ay pabigat lamang siya dito. Ma'am Sandara, hindi na sana kayo nakiusap kay Sir Axos. Hindi na babali ang salita niya sa bahay na ito. Saka hindi niyo ko kailangang alalahanin dahil kahit alisin ako dito ni Sir ay nandyan naman si Mrs. De La Cuesta para ilipat ako sa ilang mga mansyon nila. Nakukonsensyang yumuko si Rose. Pasensya ka na talaga, ma'am, ha? Pati tuloy ikaw ay napagsungitan ni Sir at napagalitan pa. Kasalanan mo to. Sa susunod ay sumunod na lamang kayo para hindi kayo magpasama at mawalan ng trabaho. Hindi rin kasi magandang pagkakalat ng maling balita. Tara na, ituloy na lang natin na pagluluto. Tayo na lang kumain ng mga lulutuin ko. Nakangiting anyaya niya rito. Gabi na, nakatayo si Sandara sa sulok na malungkot na nakatanaw sa pool. Makakalungi pa rin naman daw siya ayon sa doktor. Pero ngayon ay merong limitasyon ng kanyang galaw, hindi kagaya noon. Samantala agad na kumunot ang noo ni Axos na makita mula sa kanyang kwarto si Sandara. Agad na uminit ang ulo ng binata sa malalaking hakbang ibinaba niya, ang dalaga. What are you doing here? Anong naisip mo't pumarito ka? Hindi ka ba talaga nadadala at gusto mong malunod? Pero hindi naman ako lumalapit sa tubig. Bullshit, Sandara! Sa lakas ng kanyang boses sinapalundag ang babae, nagulat ito't natakot. Nang tumingala ito'y saka lamang niya napansin ang lungkot sa mata nito. Pasensya ka na, pumunta ako dito kasi gusto kong alalahanin ng mga panahon na ginagawa ko pang masayang hilig ko. Sige, papasok na ako sa kwarto ko. Mabigat ang loob na paalam ni Sandara sa binata. Nagpipigil siya na huwag maiyak sa harap nito. Doon na lang sa kwarto niya ibubuhos ang magkahalong lungkot at awa sa sarili. Pero patuloy lang ang buhay. Ang mahalaga ay buhay siya at ligtas. Ang una niyang hakbang sa pagbabalik sa kanila ay ipakulong ang kanyang stepsister na si Allison. Pagkatapos ay magpakasal sa kasintahan na si Jordan. Ngumiti si Sandara bago nahiga sa kama. Manunumbalik din ang sigla at saya niya sa oras na makauwi na siya. Hindi may pintang mukha ni Axos hanggang makabalik sa kanyang kwarto. Hindi nadadala ang babaeng yun. Ilang beses nitong napahamak ngunit parang hindi nadadala. Lalo na dagdagan ng inis ng binata. Ang kapatid na si Sandra at si Lovely ay hindi rin makontak. Shit, ginagawa ba ni Love ang trabaho niya? 1 linggo lang ang leave ng babae ngunit hanggang ngayon hindi pa rin to dumarating. Nang tumawag ang ina ay mabilis niya itong sinagot. How, Sandara anak? Is she okay? Baka naman sinusungitan mo siya, ha? Kapag nalaman kong kinakawawa mo siya, talagang malilintikan ka sa akin. Ma'am, hindi akong babysitter ng babaeng yun. Saka bakit hindi na lang natin siya pabalikin sa kanila? Hindi siya disabled. Kayang-kaya niya solusyonan ng problema niya. Mas lalo lamang nadagdagan ang init ng kanyang ulo. She's not a kid for Pete's sake. Natigilan si Axos biglang nanahimik ang kanyang ina sa kabilang linya. Maya-maya ay narinig niya ang galit na tinig nito. At katulad na nangyayari kapag galit ang matanda, nagbubunga nga to. You're so cruel, anak. Sandara needs your help. Kaya nga hinayaan ko sumama siya sa'yo dahil alam ko hindi siya mapapahamak kapag kasama mo. Tapos ngayon ay susuwayin mo ko? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na paminsan-minsan hindi masamang pagtulong? Hinilot niya ang kanyang noo. Sige, kung hindi mo siya gusto na nandyan ay ibabalik ko siya dito sa isla kasama ko. Napangiti naman si Camila nang hindi sumagot ang anak. Alam ng ginang na dinala nito si Sandara para maiwasan na mapahamak siya. At ngayong nasa poder nito ang dalaga, kailangan naman niyang makaisip ng paraan
upang hindi ito makaalis sa poder ng kanyang anak. Sana'y may isip ng dalaga na sabihin ng problema sa kanila at humingi ng tulong nang sa ganun ay makatulong sila. Bumuga ng hangin si Axus, hindi na gustong makipagtalo. Alright, hindi ko na ipipilit ang gusto ko. She can stay here as long as she wants, if that's what you want. Tinapos na mag-ina ang tawag ng merong malinaw na usapan. Wala rin naman siyang magagawa kung hindi ang sumunod sa kanyang ina. Samantalang sa mansyon ng mga kuwangko, masayang mag-inang sina Alma at Allison dahil nagawa na nilang maisakatuparan ang kanilang plano. Si Jordan ay nahulog sa kanilang patibong. Wala na makakapigil pa sa atin, Allison. Wala na maski sino. Sabay tawa ni Alma ng malakas. Ano kayang mangyayari ngayong tila umaayon ng masamang plano na maging ng Allison at Alma? Hanggang kailan kaya magiging malamig ang pakikitungo ni Axus kay Sandara? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.